Hi mga kataladi. So for today's video, i-repost or i-upload ko yung previous uploaded videos ko last 5 years ago. So recently kasi may mga nakikita akong post ng mga gumagawa ng mga gulay, ginagawang cake or like talong cake or sayote cake or kalabasa cake. So, upload ko lang yung video ko last 5 years ago. So, ito yung talong cake. So, gagawa tayo ng talong cake. Nakita nyo kanina, pinagsama-sama ko lahat ng liquid ingredients. And then, ito naman is yung dry ingredients. So, sifted naman lahat yan. So, sifted yung harina and then yung sugar, baking powder, and then yung asin. So, naglagay tayo ng konting salt lang dyan. And then, i-mix natin yung dry ingredients. And then, tsaka natin i-add yung mga liquid ingredients like yung egg. And then, yung oil. Yan, nalagay natin. So, mix natin. And mag-add din ng water. Hindi siya yung direktang ilalagay. So, ano lang siya, yung pakontay-konteng lagay ng water. So, kung mapapansin nyo sa mga previous videos ko last 5 years ago, meron akong ginawa doon na kalabasa cake, meron ding sayote cake, and then kung ano-anong mga gulay ang ginawa kong cake, and then meron din akong malunggay cupcake. So, for now, kasi hindi pa ako makakagawa ng mga ganyan na wala nga akong oven na magagamit. So, i-repost ko na lang muna para makita din ng mga bagong nagsasubscribe. Okay, so ayan na, nahalo ko na yung talong. Ang difference lang kasi ng carrot cake sa eggplant na or sa talong cake, yung talong kasi is nilaga. Ang carrot naman is iaano mo lang siya, yung pipinuhin mo lang siya. So ito, nalaga ko na yung talong and then dinurog-durog ko lang and then nilagay ko siya sa butter mixture natin. Ayan na siya. So pwede kang mag-add ng cheese as toppings. Optional lang yun ha. So hindi naman siya yung required talaga. So, pwede din kayo maglagay ng raisins. Parang may nagawa din akong cookies dito na raisins yung nakatoppings. Ayan. So, na-preheated na yung oven natin into 150 to 160 degrees Celsius. And then, bake time niya, make sure lang siguro yung basta i-check nila yung oven niya. Kasi nakalagay 120 minutes. It's 2 hours din eh. So, bali, yan siya. From down to middle to up. Parang ganun. Sa oven. Ayan na siya. Ayan na yung itsura ng talong cake na ginawa natin last 5 years ago. So, pagpasensya yung pag-i-edit kasi hindi talaga siya fully detailed yung video na in-upload ko. Like, hindi ko pinakita kung ilang or paano o paglaga ng talong. Basta dinarek ko lang siya. Nilagay ko lang siya sa baba. So, nilagyan ko na lang siya ng nilagang talong and then ayun na, and then nag-add ako ng cheese as toppings pero optional lang din yun. Ayan. So ipapakita ko sa inyo yung pinaka mixed or pinaka loob niya. Ayan yung loob niya, para siyang pudding pero malambot, and when it comes naman sa lasa, masarap siya. Like pwede mo siya pakain sa anak mo or sa mga ayaw kumain ng gulay. Hindi mo siya like iisipin na may talong or what, kasi masarap yung lasa niya. Ayan. So, nakita ko din pala sa TikTok si Ninong Ray gumawa nito, yung talong cake na. So, ayan na. Napakita ko sa inyo yung ayan yun. Ito yung malambot siya talaga. Ayan o. Fluffy, and then ayan yung loob niya. Parang siyang kamote na may pudding. Parang something ganon. Yung texture ng loob niya. Saktong-sakto lang yung pagka-bake niya, and then that's all for now. It's me, Mar.